Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang umaga mga kapuntos, at sa umagang ito napakaganda po ng ating i-review. Ito po sila ay mga dating protestante, laking protestante. Pero sa kakapanood ng punto por punto ay napagdesisyon na nila na magkatoliko. So maganda itong episode na ito, at pagkatapos po nito, yung mga pending question po ninyo, sasagutin po natin yan dito sa episode na ito. Okay? So, simulan na po natin. Good evening, brother. Yes! Sa lahat na nakikinig. Good May evening question daw. lang po ako. Anong tanong bro? Regarding po sa, regarding po sa pag-communion po. Bali, yung asawa ko at saka ako, bali, magpapakonvert kami ng ng Catholic. Tapos, pag na baptismal na adult baptism, pwede na matumanggap ng ng tawag nito, ng communion. Hindi pa kayo katoliko bro? Hindi pa, bali on the process pa lang po. Uy, ano kayo? Laking Ako, laki akong protestante, yung misis ko, anong sekta? UCCP po. UCCP ikaw? Katulad Apo. ng yung asawa ng ate ko, UCCP din. Yung asawa mo, Yung UCCP ko, yung CCP ko yung asawa ko, lumaki siya na naniniwala siya na Katoliko yung pinagbinyagan sa kanya. Pero nagsisimba sila sa Katoliko. Pero nung pina-verify namin doon sa simbahan, kasi nakasal na kami sa West. So magpapakasal kami sa sa tawag nito, sa simbahan. simbahan katoliko. Nung pina-check namin yung baptismal certificate niya, hindi pala bilong sa Katoliko, Saan siya nabilong? sa isang kulto. Uy, nako, grabe pala no. So bago namin sagutin yung tanong mo bro, ano naman ang nagpahikayat sa inyo na magkatoliko bro? Ang number one na nagpaano talaga sa amin, no? Kasi nung last December, nung bumisita kami doon sa bahay ng biyanan ko, palaging pinapa-play niya sa cellphone niya yung reels nila, nila Father Darwin saka ni Brother Sherwin. So, habang naririnig namin yung mga reels nila sa patungkol sa mga aral ng simbahan, doon medyo na-develop yung namin. Na-open yung pag-iisip sa yung puso namin na parang ito talaga yung tama. Ito yung tamang na dapat natin na paniwalaan at sundin. Kaya yun, kapag-decide kami mag-asawa. Kasi kung yung nagsisimba kami dati, palipat-lipat, minsan sa UCCP, minsan sa Katoliko. Tapos doon din namin nalaman Para pala kayo mga NPA dati. Oo, NPA, walang minsan nga, kung hindi ko pa nalaman sa program nyo na bawal palang mag-communion kung hindi ka Katoliko or wala ka sa state, dati pumipila lang din ako diretso sa akala ko pwede lang din yun. Kaya kung nalaman ko na kasalanan pala yun, kaya yun, nag-stop muna kami mag-communion. Yan, may yan brother. At on the process, actually bukas yung namin, yung catechism namin, schedule. wow. Asawa.
Congrats sa inyo, brother. Congrats sa inyo, no, sa ngalan ng sa pangalan ng team ng Punto por Punto. Kina-congratulate ka namin at naway patuloy kayo, no, sa paglago bilang isang Katoliko, kung maging Katoliko na kayo at maging huwaran nawa kayo ng karamihan ng mga hindi Katoliko at mga Katoliko na hindi pa nagpapakasal, no? Kayo, grabe ang ano nyo na talagang sa kagustuhan yung ma-receive yung katawan ng Panginoon Jesucristo, talagang inalam niyo kung ano yung tama. Kaya ibigay natin kay Brother Angel yung kasagutan. Brother Angel? Yes, bro. So, isama niyo po yun sa confession niyo, no? So, ipap-confess kayo yan after ng catechism niyo. And then, hindi ko lang alam kung paano ipoprocess ni, no? Depende sa pagkasunod-sunod ng pari yung gagawin, no? Pero ang talagang dyan, dadaan ka sa tinatawag na RCIA. Ano ba yung RCIA, no? Tawag doon is Rite of Christian Initiations of Adults, no? Muna introduce muna ng simbahan o ng pari ang belief ng Catholic church natin, no, katulad ng catechism. And then pagkatapos dan, siyempre pag umuo ka na, and then di natin alam kung mauuna ang pagkakalam natin o mauuna yung confession yan, then baptism. And yung baptism is kasama ang pagkaalam natin yan, baptism, then magkasama na yun, pating confirmation, no? And then doon ka palang makakapag-receive ng Holy Communion. At isama mo yun, kapatid, no? Delikado sa mga kakilala nyo, mga nakikinig po ngayon, no? Kapag hindi ka karapat dapat noon na mag-receive. Bakit? Hindi ka baptized Catholic. Bakit kailangan baptized Catholic ka? Kasi kailangan yung faith mo nandoon na that's Jesus, no? Pag hindi ka karapat dapat, sa unang Korinto chapter 11 verse 27, ang hindi karapat dapat na kumain ng katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo ay nagkakasala. So malaking kasalanan siya, hindi lang siya actually, lalo na kung deliberately consent. Ano ba yung deliberately consent? Yung alam mo na hindi ka sigurado kung sa ginagawa mo pero tinutuloy-tuloy mo, no? Hindi mo alam kung si Jesus ba yun o hindi. And delikado yun. So it's a sacrilege. And isama niyo po yun, kapatid. Ang tanong nyo, pwede na ba kayo mag-Holy Communion pagka after ng confession at baptism confirmation, kapatid? Doon pa lang kayo pwede receive ng banal na hostia, kapatid. Pero pa kami, Brother Angel, tawag nito, hindi pa kami kasal. Kasal kami sa West pa lang. Pwede na ba kami mag-receive that's another problem po. So, ganito na lang, mas siguraduhin ko sa inyo, hindi kahit confession, hindi kayo kailangan ma-convert muna, no? Ewan ko kung anong proseso ng gagawin ni Father, but sa turo na simbahan, whether lalo na hindi kayo Katoliko pa, no? Hindi pwede. Tapos hindi pa kayo kasal din, so lalong hindi pwede. So both asikasuhin niyo muna, kapatid. Naman kayo no? Ang gagawin niyan, it's either na ang nakikita kong proseso pwede nilang gawin sa inyo, una yan, kinakatechize na kayo. I-convert kayo through the RCA, Initiations of the Christian Rituals. So yun yung catechism, baptism confirmation, and at the same time, dapat may Holy Communion, but sabihin nyo kay Father, hindi pa kayo kasal. So ang gagawin niyan, dahil kasal kayo actually you're legal na kayo sa marriage nyo. Bakit legal? Kasi nandun yan na sa nasa NSO na yan. So legal na, but ang gagawin ng simbahan, convalidation. Pag convalidation, valid na, i-convalidate lang. So sabihin nyo kay Father na pwede magpakasal na kayo agad-agad, and medyo madali na siya yung proseso, no? Bago kanya pag-receive ng Holy Communion, kapatid. Hindi pwede kasi civil marriage pa kayo. So una, catechism, ayan, baptism confirmation, and then yung confession, ewan ko kung papayag siya, pero ang sasabihin lang sa inyo yan,
banggitin niyo na rin yung sitwasyon niyo para masigurado tayo at kung ano yung advice ni Father. At more ang simbahan kasi, pwede lang namin sabihin sa inyo yung nababasa namin, no, sa Catechism about the marriage. You cannot receive absolution, no? Ibig sabihin, hindi ka pwede magkumpisal, hindi ka nila pwedeng bigyan ng pagpapatawad unless you need to remarry the church, yung mismong Catholic Church. So, tuloy yung catechism, tuloy ang pagbinyag sa inyo. After that, sabihin nyo rin tungkol sa sitwasyon nyo, you're still civil marriage. Para baka mabigyan kayo ng kung ano man ang pwede niya ibigay sa inyo, na baka ma-bless muna or something. So, at least siya nakakaalam po ano yung pwede niyo gawin para makapag-receive na kayo ng communion, kapatid. Okay po. Bali doon talaga yung pupuntahan namin pagkatapos namin magpa-convert, papakasal kami sa simbahan. Amen. Saka, Yes. opo. Yung po muna Tuloy-tuloy na dapat po yung- actually unahin nyo bago mag-receive. Yung receiving communion, kakala ng iba, ganun lang. Hindi po. Actually, nakalagay dyan, napakabigat niya, nakasalanan. Kaya sabi doon sa 28, 29, 30, ang kaya marami nagkakasakit sa inyo, sabi ni Apostol Pablo, hindi sila karapat dapat mag-receive. Nagkakasakit, yung iba namamatay pa. Sabi ganun. Totoo yun. Why? Kasi hindi karapat dapat mag-receive ng katawan at dugo ni Jesus. Hindi po siya ganun kadali. So, i-fix nyo muna lahat yan dahil lang re-receive nyo si Jesus mismo. No? The holy name of Jesus at yung body and blood of Jesus Christ. So, yun po. Tapusin nyo muna yun. No, wag muna, okay lang naman 'yon, no. Magsimba kayo, you can just listen to the liturgy of the word. Hanggang doon lang muna, okay lang naman. And then go to the process catechism, baptism, confirmation. And then if you can go to as madali lang po 'yan, mga 1 week lang, 2 weeks kasi kami rin ganun lang na-convert kasi na-convert lang to ang wife ko po, dati Iglesia ni Cristo. Nung napabinyag siya, adult baptism na rin, magkasama na yon. So, pinrases, ganun din ang nangyari sa amin. Sakto yun. After nun, processing of namin, ng kasal. Although civil din kami, ganyan din. Ang ginawa lang, kinuha lang yung civil marriage sa amin. Tapos, pero pa rin, mayroon pa rin kasal talaga mangyayari. No, pero mas madali na siya. Kinuha na lang ako ng confirmation, certificate of confirmation. Yun lang. Tsaka certificate of baptism. Sa iyo, mas madali na yun dahil adult na. Simple na lang at isimplify nyo lang para mas madali kayo makapag-communion. Isimplify nyo lang yung wedding nyo, kapatid. Yung may nakita po kasi ako sa video ni Father Darwin na kapag hindi ka pwedeng makatanggap pa nung katawan at ni Kristo, pwede po ba yung sinasabi niya na spiritual communion? Spiritual. Yes. So spiritual communion, yun po yung mga hindi karapat dapat mag-receive talaga ng totoong body and blood of Christ. Pwede po yan, spiritual communion muna, kapatid. Salamat po. Salamat po sa Diyos. Saka may isa pa po akong tanong. Go Kasi ahead, bro. palagi nag-uusap po kasi nito ng iba kong kapatid na hindi rin po Katoliko. Regarding po doon sa rapture, na sinasabi ng yung mga born again, di ba? Ano po ba ang nito, yung katuruan ng simbahan regarding doon sa sinasabi nila na rapture? Na kapag sinabi na pagka yung mga naniniwala na namatay at mga buhay ay yun si Kristo doon sa langit, makikita sila. At yung mga matitira ay maghihirap ng 7 taon. Totoo po ba yun? Maglanag putot. Brota, rapture na brota. Brota! Andiyan ba ba si Maglanag putot sila brota. Si Bro Romel din yata. Nandun, Si bro, sagutin si Bro Romel. Bro Romel? Bro Romel? Andiyan ka pa ba ni Romel? Ayun bro. Oh, rapture daw bro. Totoo ba daw yung rapture tapos magsasuffer ng 7 years yung maiiwan?
Saan niya nabasa yun? Wala namang rapture sa Bible, bro. So bigyan mo ng kasagutan, Brother Romel, kung bakit walang rapture sa Bible. Alright. So, walang rapture sa Bible dahil hindi natin ito nababasa. Actually, sensya na. Ang sinasabi sa Bible kasi, ano tawag dito, yung term, hindi siya rapture yung term na ginagamit. Ano yun, Brother John Ray, yung term na ginagamit sa atin? Caught up. Ano yun? Caught up. Hindi. Yung ano ba? Yung Tribulation? tribulation yun. Hindi rapture, kundi tribulation. Paghihirap, no? Yung, The great tribulation. Great tribulation. Hindi, wala pong rapture eh. Great tribulation. Ano nga yun yung talata, bro? Hindi ko kasi na maalala. Matthew 24? 24? Yun. 24 something 50. Great tribulation. Anong talata yun, Bridget? 24:16, no? Alam mo, yata. 24:16 yata yun. Wait Basahin sa KJV yun eh. 24:16 ng Ng Mateo. ito. 24:16. Sige, basahin mo dyan, Bro Romel. Iligay. Sa KJV mong basahin. KGB. KGB. Hanggang 20 yun eh. Okay. So, basahin muna natin itong sinasabi sa Bible. Saan yung Bible natin? Ito Bible. Alright. Ito Bible. Sabi dito, then let them which be in Judea flee into the mountains. Then let them which be in Judea flee into the mountains. Ano yun? Okay. Let him which on the housetop not come down to take anything out of his house. Neither let him which is in the field return back to take his clothes. And who unto them that are with child, and to them that give suck in those days. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. So, Patuloy mo lang, patuloy mo pagbasa, Bro Romel. Patuloy mo. patuloy natin. Oo. Tuloy natin. For then shall be great, ito na, tribulation, such was not since the beginning of the world to this time. No, nor ever shall be. Yeah. And except those days should be certain, there should no flesh be saved, but for the elect's sake, those days shall be shortened. So yun po, wala pong rapture sa Bible, but yung ating nababasa po tayong klaro dito ay yung tinatawag natin na the Great Tribulation. At ang dagdagan ko na lang, Bro Romel, no, ang idea kasi nila dyan, yun nga, yung sa tanong mo, brother, na mayroong kukunin, tapos mayroon namang maiiwan, no, yung i-caught up, tapos yung maiiwan dito magsasuffer. Pero I don't know kung 7 years ba ang may certain time ba yung tagal ng paghihirap, no. Sa Bible kasi yung ang teorya nila diyan yung millennialism, no, yung 1,000 years na paghahari natin Panginoong Jesucristo. Yun ang teorya ng mga tawag dito, yung mga protestante. No, binasa ni Brother Romel na Great Tribulation, yun ang paniniwala nila na i-rapture muna. Actually, 3 yun: pre-trib, mid-trib, at post-trib. So, ano bang ibig sabihin nun? Pre-trib, before mag-tribulation, doon kukunin yung mga mabubuti. Yun ang teorya ng mga born again. Kukunin, bago mag-tribulation, kukunin na yung mga matitinong tao, may iwan yung masasama, yun sila ang magsasuffer ng tribulation. So, yun ang unang teorya nila. Pangalawa, mid-trib. Ano naman yung mid-trib? During tribulation, doon naman kukunin o i-rapture yung mabubuti. During sa tribulation. Ibig sabihin ng tribulation, paghihirap, paghihinagpis,
yung pagsulpot ng Antikristo, yun ang pinaka-great tribulation sa Bible sa huling panahon, no? Then, ang post-trib naman, natapos ng tribulation, saka pala kukunin yung mga mabubuti. Ang problema kasi sa teorya na yan, kasi ang Bible nagturo sa atin about second coming of Christ. Second of coming of Christ lang. Sa second coming of Christ, final judgment na yon. Pero sa teorya na yan, third coming. sa teorya na yan, lalabas, babalik pa sa pangatlong pagkakataon ng Panginoong Jesucristo. Kasi, during or before, during, and after tribulation, kukunin yung mga banal, ikukut up muna, or yung tinatawag nilang ira-rapture muna, yun yung cut up o rapture. Ikukut Bro, up dito daw. yan sa Mateo 20 yung ira-rapture. 20 Corinth 2040. 24, 40 bro. 2440. O sige, basahin muna natin no, ang 2440. To 41. Yan yung akala nila rapture. Interpretation nila yan. Mali. Sige, basahin natin sa Tagalog na lang siguro. 40 to 41. Yes. Ito, mababasa natin, no? Kung magkagayoy na sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paparito ang Panginoon. So yan ang sikat na teorya nila pagdating po sa rapture, no, dahil yun nga ang kanilang pinaniniwalaan, may iwan yung mga pasaway na mga tao, at yun ang tawag niyan, yun ang Nagsasuffer mo na. magsasuffer doon sa lupit ng Antichrist. Pero yun na nga, kapatid, ang mangyayari kasi pag pinaniwalaan natin yan, lalabag tayo sa turo ng Biblia na second coming of Christ lang. Second coming of Christ, ano na siya, judgment na, final judgment. Sa teorya na yan, lalabas dalawang beses babalik ang Panginoong Jesucristo. Babalik siya para kakurin yung mga banal, ikukut up or ina-rapture, then babalik siya uli para sa final judgment na. So, sira Yun, ngayon tumali. ang turo ni San Pablo na dalawa lang ang there is only second coming of Christ. 'Di ba? Ano bang sabi ni San Pablo sa kanyang surat sa Galatia? Kung may mangaral man na iba sa ipinangaral namin sa inyo, maging kami man mangaral ng iba sa ebanghelyo na ipinangaral na, ay itakwil. So itakwil 'yan, yung rapture. No? Dahil At walang rapture bro, yung second coming bro, bro Junri, ibigay mo yung talagang turo ng second coming lang. Yung sa Pahayag 20 yun, 11 to yun na talaga yung final. Wala nang 22. yung sa 20 bro, 11 to 14, yung kung ano yung mangyayari, yun yung 20, pinaka Pahayag 11 to 14. Yan ang talagang mangyayari 11 lang. to 14. Sige, ito yung mababasa. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakaluklok doon, na sa kanyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangagkatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na sa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ayan. So, malinaw, final judgment, kapatid, ay yung pagbalik ng Panginoong Jesucristo, final judgment na yun, walang rapture, no? Pero linawin natin kasi yung bang
term na rapture, ang ibig sabihin na wala sa Bible yung concept. Kaya yung concept ba, nakuha mo kapatid? Yung concept na kukunin yung isa, iiwan yung mga kasi magsasuffer sa Antichrist, then babalik uli ang Panginoong Kristo. Yun ang pinaka-konsepto ng rapture nila eh. Na which is contrary to the fact yun. Dahil yung kukunin ang isa, maiiwan ng isa, hindi naman yun literally. No? Kasi, John Ray. oh yes, Brota, yan na si Brota. Okay, kasi magaling si Brota dito eh. Brota, Okay, naalala ko lang yung first debate namin ni Pilit, Bro Pastor Wimpy. Wimpitan, yung Mm-mm. rapture. Yung nanghamon siya araw ng Miyerkules pagka Friday, debate na. So, ang naalala ko lang dahil yung research natin, pati yung si Elijah na dinala sa Limbus Patrum o langit, ang term yun sa mga Bible scholar is ascension. Assumption, hindi rapture. Hmm? Pero kung tingnan natin, isa sa mga originally nga nag-originate about sa term rapture, isang born again, pero ating basahin muna dito ha. Most Christian denominations do not subscribe to rapture theology and have a different interpretation of the aerial gathering described in the First Thessalonians chapter 4 verse 16. Yun ang gamit. Pati yun si Dulit, Brother Wimpitan, isa yun sa ginamit ng First Thessalonians chapter 4 verse 16. Catholics, Eastern Orthodox, Anglicans, Episcopalians, Lutherans, Presbyterians, United Methodists, the United Church of Christ, and most Reformed Christians do not generally use rapture as a specific theological term. Do not be generally subscribe. So, mismo ang mga ibang pang mga protestante ay hindi sila nag-subscribe sa term rapture. Dahil kung tingnan natin ang rapture sa Greek is mabasa natin sa Greek, harpazo sa Greek. Ano bang ibig sabihin ng harpazo sa Greek? To snatch. Sa Latin, raptura, to kidnapping. Kidnapping pala. Ang raptura, rapture, kidnap. So, kung dito tayo, nabasa natin yung isang American Evangelization, ang original na nagamit sa term rapture. Sandali lang, ating tingnan yung mga na-research natin. Sa debate namin ni Pastor, Tim Lahayi Thomas. Yun ang unang nagamit noong dito na. The man's debate around noong 1800 to 1882. Ang doctrine na rapture kang John Darby. Ulahin na din ni si Thomas. So John Darby ang unang nagamit sa termino nga rapture noong 1800 hanggang 1882. So, ang mga ibang sulpot, maliban sa Katolik, binanggit natin, hindi sila nag-subscribe sa pulong rapture. Last na lang, ito ang naggamit natin sa debate sa isa sa kaniyang commentary sa mga Bible scholar, ang 2 Kings chapter 2 verse 11 patungkol kang Elijah. Dito mabasa dito, these two events, the translation of Elijah and the ascension of our Lord, have sometimes been put sa sandali lang. May mabasa natin assumption yung sandali lang, saan ba yun natin nabasa? Basta nagamit natin term na assumption o hindi ascension, may akyat sa langit, pero yung assumption may nagpaakyat. So katulad ni Elijah, katulad ni Mamimiri na pinaakyat sa langit, si Elijah at si Enoch pinaakyat sa langit, yun ang term na assumption, hindi rapture. Nakalimutan natin yung commentary ng Matthew commentary, matungkol sa
Dali lang na. Basta, aking muna yung i-ano, ng research natin, Brother John Deere. Basta, si John Darby, pala, ang unang naghamit sa term na rapture noong 1800 hanggang 1882. Ano lang, ang aking masishare. Brother, sorry, wala po ako sa baba, mayroon akong kinuha. Kaupo lang dito sa aking naroonan. So, back to you, Brother John Deere. Maraming salamat sa pagkakataon. Yes, at babasahin ko lang dito no sa Catholic answer sa view ng rapture. Sabi dito, with respect to the rapture, Catholics certainly believe that the event of our gathering together to be with Christ will take place. Mangyayari talaga 'yon, no? They do not generally use the word rapture to refer to this event, no, yung gathering together with Christ. Somewhat ironically, since the term rapture is derived from the text of the Latin Vulgate. Kaya nga sabi ko na hindi natin na saan nagkakaano sa concept na ang konsepto kasi doon nagkakamali, no, yung ginamit nila yung term na rapture kasi sa English talaga noon caught up, to be caught up in heaven. So yun na nga, rapture ang ginamit nila, then mali pa ang kanilang ilang theology diyan, no. Ang palaging ginagamit yung sa 1 Thessalonians 4:17, 16 to 17, no. Sabi dito, we will be caught up, no, sa Latin rapimior. So translate nila yan na rapture. Kaya yun kapatid, no, mali talaga ang aral ng rapture kapatid at hindi yan biblical, kapatid. Okay, maraming salamat po. At least may i-share ko na itong video doon sa kapatid ko para malinawagan. No, may debate si Brother Tata about dyan kay Pastor Wimpino, so malangit na kanyang kaluluwa. Tingnan mo yon, nasa punto por punto yon, Brother Tata Rosal versus Wimpitan, ang topic nila doon rapture. Ganda ng argumento ni Bro Tata doon. Sige, i-research ko po. Okay, Brother sige. Jindy, pwede ko ipahabol yung tanong ko nung last day regarding doon sa Saint Benedict na rosary na may Si Bro kulang Tata. naman. Okay, tanong mo kay Bro Tata. Okay. Ano yun? May nabili po kasi ako sa online, brother, na rosary. Tapos may siya, yung may Saint Benedict din siya nakasama doon sa rosary na yung mga letters dito, may mga kulang. Okay lang ba 'to gamitin? Okay naman ang we considered dati yung pagpuntan lang Brother Darwin dito, silang Bro Edison nag-serve sa mga rosaryohan ng Carmelites Monastery, mga sisters. May nakuha silang mga demonic rosary dahil isa sa matandaan natin si demonic rosary may ahas at may araw sa ibabaw yung sa so yung lang baka sa paggawa yon hindi na kompleto pero ay pakita mo brother nasa kamay mo Nasa Ang kamay, natura- maliit po kasi masyado, brother, hindi masyado makikita. sa ayun rosaryohan yon Oh, rosary po, Rosary. rosary. okay Opo. lang yun okay lang Ito yun po siya. May kulang na letter S, okay lang po ba to? Yung sa gilid niya? okay lang yun Okay lang po to gamitin. Kasi napabindisyonan na po namin to sa online ni Father Darwin. So ito na yung ginagamit namin. ang pinaka-importante walang ahas at saka araw Wala naman po. Inri naman po yung nasa taas niya. Tapos yung sa likod ni Jesus, yun pa rin, Saint Benedict pa rin, yung nasa likod niya. yes Okay lang. Okay Ganda, lang po. ganda. Sandali, katulad yung sa akin, yung may nagbigay sa akin, pinadala. So, yun, katulad yung sa akin. Yung palagi kong ginagamit. Okay po. So, ito na yung gagamitin ulit namin. Kasi yung last time, tinigil muna namin ito gamitin para sigurado. Yung Bro pinano Mark? namin. Yes po. Bro Mark, bago pala for last last na paalala din no. Kapag pumayag pang ikumpisal ni Father, pakisama mo na rin maliban dun sa
kung papayag siya kasi civil kayo, no? Baka hindi pumayag. Pero pag pumayag siya magkumpisal, isama mo na yung pagko-communion nyo na hindi kayo karapat-dapat, sacrilege, Hindi. isama mo. Okay. Sa general confession, plus yung fornication kasi sa catechism natin, yung pagsasama nyo kasi hindi basbas ng simbahan yan. So, ang nagkasala kayo dyan, fornication. Ano yung fornication? Yung pagtatalik na hindi pa kayo mag-asawa sa mata ng Diyos, sa mata lang ng tao yan, legal. No? Pero Yep. sa mata ng Diyos, yung mga pagtatalik, contraception, yan. Yung mga tao ngayon, mga nakikinig, ang contraception po para sa lahat ng nakikinig, na it's like a abortification, it's like abortion. Why? Kasi tinatapon natin yung karapat-dapat na maging tao, a seed of life ay natatapon. Even masturbation, lahat po ng mga nakikinig ngayon, i-confess nyo yan. Baka yun ay kapahamak natin sa, sa kabilang buhay. Kasi akala ng iba, normal yun. Hindi po. Lalo ng contraception. Ang pinapayagan ng simbahan ay yung calendar method lang. So, pero kasalukuyan, kahit anong gawin nyo, hindi pwede magtalik. Actually, hindi pa pwede talaga. Kailangan kung mapigil nyo, pigilan nyo muna. And much better is, yun nga, asikasuhin yung pinakauna, yung pag-convert nyo at yung pagpapakasal nyo sa pari. So, pagka nagkumpisal po kayo, isama nyo po yun, yung sacrilege, fornication, pagtatalik, pagka-contraception, and yung iba pang mga pag-isipan nyo yung mga kasalanan pang na hindi dapat ginawa. General confession po kayo. No? Yun lang po ipapaalala ko. Salamat po. Okay po. Maraming salamat po. Yun lang po. Muna sa ngayon. Sa susunod naman po yung iba. Medyo late na din po kasi. Ayun, so yun po ang mga kasagutan ng ating mga kasamahan dyan sa punto por punto. So punta na po tayo sa tanungan portion. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Okay, unang katanungan na ating bibigyan ng kasagutan nito ay galing kay 6162. Sabi niya, good evening po sa inyong lahat. May nakita kasi ako kanina ng mga kasama ko sa grupo. Wait lang ha. Ano ko muna to. Ito. Wait lang. Ito yun. Yan, no? Ganyan na lang, ganyan. Sabi niya dito, good evening po sa inyong lahat. May nakita kasi ako kanina ng mga kasama ko sa grupo. Grupo, dati pa dito, date. Grupo, dati. Nanguha kasi sila ng mga gulay na hindi nila tanim, bugoy. At, tanim pa ng pare. Ayaw ko rin sila pagsabihan kasi parang may galit sila kasi umalis ako sa grupo nila. May kasalanan po ba rin ako noon kasi hindi ko sila pinagsabihan? Okay, ang pag-alis sa isang grupo o samahan na nakita mo naman na magiging masamang impluwensya sa iyo ay hindi masama. Pero yung kanilang pangunguha sa tanim ng pare, masama po yun. So, tanong mo, kasalanan mo ba na hindi mo sila pinagsabihan? Okay, basahin natin ang sinasabi dito sa Santiago 4:17. Yan. Ayon sa ang nakakaalam na mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ano daw? Ang nakakaalam ng mabuti, alam mo naman na mali yung ginagawa nila, di alam mo yung mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Okay. So, yun po ang ating kasagutan sa unang katanungan. Straight to the point. Live. Ngayon, pangalawa naman tayo from Asuncion ko. Sabi niya, good evening po. Ano po ang tamang hand gesture pag itinaas na po ng pare ang hostia at chalice sa consecration? Ganito. Ganito lang. Huwag mong babagawin niya. Ganito lang yan. Okay? Grace Kim Yang, may nagtanong sa akin kung anong verse daw ang sign of the cross. Anong verse ang sign of the cross?
Yun ay nasa New Jerusalem Bible, Ezekiel chapter 9 verse 4. Ang sabi ganito, uh, New Jerusalem Bible, Ezekiel chapter 9 verse 4. Ang sabi doon, and Yahweh said to him, go all through the city, all through Jerusalem, and mark a cross on the foreheads of all who grieve and lament over all the loathsome practices in it. I heard him say to the others, follow him through the city and strike not one glance of pity, show no mercy. Old men, young men, girls, children, women, kill and exterminate them all, but do not touch anyone with a cross on his forehead. Begin at my sanctuary. So they began with the old men who were in the temple. So ibig sabihin, ayon po dyan sa naturang talata na merong mark of the cross. Merong mark of the cross. Kung babasahin po yan sa Bisaya version yan, adunay timaan sa cross. Yung timaan, sign yun. Sign of the cross yun. Pero sa kanila ito, markaha, markahi, markaha. Pero sa Bisaya po niyan is, mas maganda natin pakita ang Bisaya para hindi ako, baka sabihin nila, kasinungalingan, wala kang ebidensya, sinungaling ka. Ay di ating ilabas ang ebidensya natin. Narito ha, wait lang. Kunin natin yung Bible, tapos Biblia sa Kristohanong Katilingban. Wait lang ha. Kristohanong Katilingban, okay. So wait lang. Ating hanapin yung yung sinasabi sa talata. Okay, wait lang ha. Ayan. Oh. Okay. Eto. Ezekiel 9:4. Oh, ito yung sa Bisaya to, Ezekiel 9:4. Sa Bisaya niya, agi sa tunga sa syudad sa Jerusalem. Og markahe sa cross ang agtang sa mga lalaki nga nanghupaw og nagagulo tungod sa tanang kangilad nga nahimo dinhi. Sa verse 6, ayon dire sa mga tigulang nga lalaki, sa mga batanong lalaki, sa mga birhen, sa kabatanong sa kabayinan apan ayaw tanduga ang dunay timaan sa cross. Yang timaan, sign yan. Timaan sa cross, sign of the cross. Kaya kanang marka man na. Pero sa English yan, nakabutang mark, sa Bisaya, timaan. So, kung ano mo ang correct na translation, sign of the cross na siya. Okay, so dito naman tayo ngayon sa next naman, tatanong naman dito si Daisy's Food, Travel, and Charity Channel. Straight to the point. Live. Matod ba niya dire, hay, kapag binura ang memory natin ng mga mahal natin sa buhay, kapag napunta daw sa langit at wala sila, but how can we pray for them para nakapunta din sa langit, or is too late na? Thanks and God bless. Wala akong nalala na may pagbubura ng memorya. Di ko alam na mayroong ganyan pangyari. Ang alam ko lang, ipapaalam ng Diyos sa iyo kung nagkasala ka. Yun ang alam ko. Pero yung buburahin yung memory mo, wala yata yun. No? Kwentong barbero lang yun. Straight to the point. Live. Okay, so yun po ang ating kasagutan sa mga katanungan na ibinato dito sa Straight to the Point. Straight to the Point. Punto por punto pa lang. No? At nawa ay paki-subscribe din po yung aking YouTube channel po, John Labado TV. Okay, so bye-bye!